dakuin po natin si Escudero. Si Cheese Escudero, mayroon pong ine-ebas o may sinasabi po, mga kababayan, doon sa mga riding in tandem. Hindi, joke lang. Inday Sara, Manang Aimee, joke lang. Ako lang naman yung nagsasabi na mukhang riding in tandem kasi naman kayo doon sa pa-block-block ninyo. Di ba? Sabi ni Escudero, don't be misled by those who claim PH, future, is black. Correct. No? Nung panahon ng dating Pangulong Duterte, tingin ko yun yung dapat na sabihin na black. Yung mga build nila, higit 100. Yung plano nilang build. Di ba? Ilan ang natapos? 12, 13? Matatapos yung termino ng dating Pangulong Duterte, 12, 13? Yung mga nagrereklamo na 20,000 hanggang 30,000 na namatayan ho, mga kababayan. 'Di ba mas maitim? Kay Pangulong Bongbong Marcos, wala naman hong ganung reklamo eh. Wala naman hong nangyayaring ganun ho eh. Bagkus po, ano po ang mga nababalitaan natin ngayon? Rollback nung mga krudo. Pababa yung mga presyo. Di ho ba? Nung sa dating Pangulong Duterte, umabot pa nga sa 70. Kakain pa ng bukbok, yung si Pinyol. Di ho ba? Nung panahon na yun, ano ba ang black? Kadiliman, di ba? Ibig sabihin ng kadiliman, impyerno. Minumura ng dating Pangulong Duterte. Yung Diyos minumura ng dating Pangulong Duterte. Yung si Pope, dahil na traffic lang ng 5 oras. Di ba ho, mas maitim yung bansa natin during nung panahon nila? Mga kababayan, madaming ayaw ipaliwanag, madaming tinatanong, mga confidential funds, etc., etc. Mas maitim ho, mga kababayan. Ang dami ho kasing kulay na pwede nilang piliin. Nagtataka ako, bakit itim pa? Para ipakita na mapangit, hindi maganda ang pagpapatakbo ni Pangulong Bongbong Marcos sa bansa natin. Meron po bang hindi maganda na yung dating mga bumabati ko sa iyo at hindi nakasuporta sa iyo, kagaya po ng mga kakamping, napasuporta mo? Meron bang ganun na hindi maganda? Kung palubog po ang ating bansa, mga kababayan, ako ho ay naniniwala. Hanggang ngayon po, yung mga kakamping na mga kaibigan natin, na mga nandiyan po, panigurado ako, galit din sila kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaso ho, hindi. Ano yung makikita nyo dyan sa comment section? Kakamping po ako. Pero sumusuporta po ako kay Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Yung mga pogo-pogo, kailan nagkalat yun? Panahon ni dating Pangulong Duterte. Ngayon po, 2 taon makalipas nung pagkakaupo. Dahil last year lang, dahil last year di ba, ubos yung pogo. Sugalan, torture, yung mga nangyayari doon sa loob ng pogo. Tapos, kay Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan. Droga, doon sa panahon ni dating Pangulong Duterte, ano yung mga patay? Mga maliliit nating mga kababayan. Yung mga kinakatok po yung mga pintuan. Di ba? Eto, sige, nyo dyan, mag-google kayo. I-type nyo lang po. Laban kontra droga 2024. Makikita nyo po, bulto-bulto, bilyon-bilyon po yung mga nahuhuli ng kapulisan po sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero wala nang laban, ganito, ganyan. Doon meron pagmamalaki pa ho na sinasabi nila na meron pong may reward system po, ganito, 500 sa buhay, 1 million sa patay, 2 million sa nang laban. Maririnig mo, ang dating Pangulong Duterte umaamin, binubuyo po namin sila para manlaban. Tapos meron pang mga issue na manggagaling daw po
sa PCSO, yung mga pambayad sa reward doon sa mga pulis na pumapatay. Di ba doon, mga kababayan? Sino po ba ang nagpaumpisa nitong itim-itim ang kulay ng Pilipinas? Yung dalawa ho, si Inday Sara Duterte at si Manang Aimee. Pero talagang ako ho, naniniwala ako, ganti lang yan Kaya ini-endorso ni Sara Duterte na ating vice-presidente, si Manang Aimee, para po mawalan ng gana tayo, no? Na sumusuporta kay Manang Aimee dati. Pati po yung mga loyalist. Tingnan niyo po ano nangyari. Nung nakita po natin na inendorso ni VP Sara si Aimee Marcos, nawalan ng gana lahat, di ba? Kahit na nga nakita na ho natin na nagsasalita na po si Madam Imelda na yung mga loyalista ganito, iboto niyo si Aimee Marcos kasi magaling siya, ganyan. Ano sabi ng mga loyalista? Pagpaumanhin niyo po, Madam, eto pong panahon na ito, yung kahilingan niyo po, imposible pong gawin namin. Yung 12-0, 12-0, wala nang 12-0. Iilan na lang ho. Diba? Iilan na lang ho. Ano sabi nila? Ay wala. 10-2 na lang kami. Gamboa, tapos si Manang Aimee, aalisin namin, palit namin si Gamboa at si Heidi Mendoza. Diba? Nawala ho lahat, mga kababayan. Yan yung nakikita ko dyan. Tsaka, yung plastikan talaga sa dalawa. Biruin mo ba naman? No? Ikaw bilang Aimee Marcos, sabihan yung tatay mo o sabihan ka ni Inday Sara Duterte. Pag hindi kayo tumigil, huhukayin ko yung bangkay ng tatay nyo. Diba? Pag hindi kayo tumigil, huhukayin ko yung bangkay ng tatay nyo tapos itatapon ko sa West Philippine Sea. Di ba? Hindi man lang, saglit lang, tatay ko na yun nananahimik na yung tatay ko Si Aimee, nakikita ko dyan, pinaplastic lang din si Inday Sara Duterte. Bakit? Nagkakandara pa nga ho doon sa kakarampot na boto nung mga nung mga kasulid-sulid na mga DDS. Si Aimee naman, sige, patol tayo. No? Hindi alam ni Aimee na kapag siya sinuportahan ko, mauubos sa kanya, mauubos yung taga-suporta o yung mga boboto sa kanya doon sa mga sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos o yung mga loyalist. Yan na nga po ang nangyari, mga kababayan. Tapos ang pa nila, ang kwento pa nila, ang Pilipinas ay papunta sa pagiging black daw o kumbaga sa pangit na Pilipinas. Malabo ho yan, mga bossing. No? Napakalabo po niyan. Si FM ba, tatay ni Aimee, sabi ni Nan Barsi. Oo naman ho. No? Sabi ni Anagari, hi po Sir Mark, taga-subaybay niyo po ako. Big 5 watching here in Japan. Keep it up po. Salamat po. No? Eto, sabi ni Grace Pablo Vlog, manggahan na. Gamitan si Sara na ngayon ang mangga. Gamit kasi nagawa ni Aimee na mag-hearing ng pagkahuli ni Digong. Kaya ayan, may propaganda sila. Umitim. Naku po, yan, halatang halata. Halatang halata po ng mga DDS na namamangka sa dalawang ilog lang ho yung si Manang Aimee, kaya po nangyayari yung kanilang pahiring-hiring. Paikot-ikot lang naman po yung mga katanungan, yung mga tanong, nasagot na po ng unang hearing nila. Yung pangalawang pagpapapunta po, yun pa din po ang mga tanong. At nahalata din po ng taong bayan na kapag po hindi type nila o hindi nila gusto yung isasagot nila General Torre, sisigawan nila. Magagalit sila. Kailangan ang isasagot sa kanila kung ano yung gusto nilang sagot. Pambubuli nga. Pambubuli ang tawag dun. Diba? Sabi ni Christopher Lloyd Sanggalang, nung panahon ni Duterte, hindi naman umangat ang ekonomiya natin. Mabuti pa yung panahon ni Macapagal at Noy Aquino, lalo na si PBBM. Inangat niya ang ekonomiya. At dagdag na natin,
sa panahon ni dating Pangulong Duterte, madami ang utang, no, na naiwan.